Kasi kinulong na custody pa yung driver eh. And, Opo. wala siya kamalay-malay. Nagbibiyahe siya na maayos, natamaan niya tuloy yung tumalon. I-educate nyo nga po kami, bakit po ba kahit ang isang tsuper o isang motorista ay sabihin natin wala namang kasalanan, pero pagka merong ganitong klase ng disgrasya, nakukulong pa o nakukustody pa yung driver. Ano po ba ang policy doon? Bakit ba may ganun? Ganito po kasi yan. Ang nangyayari ho kasi yung, alam niyo naman po yung batas natin, pag po may namamatay, kahit na alam natin na hindi naman talaga kasalanan ng driver, kailangan po dumaan sa prosesong imbestigahan. Opo. Ngayon, minsan nakakasuhan sila, pero hindi ibig sabihin yun kinakasuhan sila ng ating kapulisan ay para ipitin sila, hindi. Para i-clear sila. Kasi korte yung magki-clear sa kanila o piskalya, sasabihin na ito'y walang kasalanan. Hindi po kasi yung mismo yung oras na yon na sasabihin ng pulisya, sa amin lang po pananaw, na pwedeng i-clear ng pulisya, hindi po. Kailangan lang din naman nila dumaan sa proseso para po mas lalong maklear yung driver. Siyempre, medyo nakaka-confuse yun, pero sir, may batas kasi, kaya lalo na pag may namatay, napakabigat po, kaya hindi lang po sa sasakyan, sa ibang aspeto pag namatay at may sangkot na ibang tao, talagang huhulingin po yun at pansamantala mo ng iko-kustodiya. Ngayon, doon niya papatunayan na ilalahad doon sa ebidensya na wala siyang kinalaman doon o wala siyang kasalanan. Wala siyang... Siniklear na po siya kaagad. Kaya pala dito sa pangyayari na to, kinailangan pa maglabas ng pahayag nung ama nung bata na hindi sila magsasampa ng kaso, no? Kasi parang matik pala na merong investigasyon at matik din na may kakasuhan, ano? Opo. May namatay po kasi pero hindi po ibig sabihin yon para ipitin sila. Hindi po, para isang paraan po yon para ma-clear sila ng legal. Dinaan lang po sa proseso ng kapulisan. Siguro po ang total ang pinag-uusapan natin kanina ay puro compromises, ano. Hindi kaya pwede kung sakaling ganun ang sitwasyon, kung iko-custody man yung isang motorista, wag nang ikulong kasi yung iba nasa selda pa eh. Opo, yun naman po ang mali. Kasi during the investigation, pwede naman nilang, alam naman po nila pare-pareho na talagang wala namang kasalanan. Kumbaga dinadaan lang. So, wag siya dapat, sa aming pananaw, kung bigyan ng pagkakataon na wag naman isama doon sa mga kriminal. Sipsipin mo, may interview ng media nandun sa likod ng rehas na bakal. Tapos siyempre nahihiya yung tao dahil nandun siya sa kulungan, nakatalokbong tuloy, ini-interview. Sabi ko, para namang criminal yung mga tao. Yung po bang mga ganito, halimbawa, meron pa akong isang binanggit na example po, Asik tumatakbo ako sa NLEX o kaya sa SCTEX, ano? Para wag magtampo yung SLEX na rin, ano? SLEX na rin. Biglang tumatakbo ako ng yung maximum speed na 100 kph. Tapos biglang may tumawid. May tumawid. Kumbaga wala naman dapat tumatawid. Nasagasaan ko. May kasalanan po ba ako doon, Asik? Yun na nga po hindi po kayo kasalanan. Sa totoo lang, hindi niya kasalanan yan kasi hindi siya dapat tumatawid dun sa lugar na yun. Opo. At yun nga po, enclosed po yun, expressway po yan. Kaya lang, kailangan yung dumaan po sa proseso para ma-clear po kayo. Kasi nga po, lalo na kung namatay po yung tao, para mapakita nila din ng patas, dinaan sa proseso, na-clear yung driver. Yun lang yung proseso po ng pag-clear ng driver, medyo mabigat. Yun nga no? Pagka talaga lalo na po pagka may mga namatay. Kasi kailangan po nilang, hindi lang naman po sa ganyan, sa kalye, pati sa ibang aspeto. Basta pag may namatay, automatic po, kinakasuhan kaagad nila. Then from pag nakasuhan, doon lang po siya makiklear na wala talaga siyang kasalanan. So, kailangan talaga siya ilabas. Although hindi po ako lawyer, pero base po sa amin sa LTO, dahil nga sa nangyayaring ganyan,
Yun po yung masakit doon. Pero ang ano naman po natin, yung mga kaibigan natin sa kapulisan, alam din naman nila kasi motorista yung marin yung mga yan. Hindi naman nila para gipitin yung mga kababayan natin. Bagkus isang paraan yun para maklear sila.